Paano kung isang araw, mawalan ka ng asawa, mawalan ng pera at maiwan kang mag-isa, kasama ang dalawa mong anak, at ang tanging meron ka lang ay isang simpleng recipe ng dumplings? Susuko ka ba? O gagamitin mo ito para baguhin ang buong buhay mo? Ito ang totoong kwento ng babaeng nagsimula sa bangketa, pero nauwi sa pagiging isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa Hong Kong. Ito ang kwento ng Dumpling Queen. Ang kwentong ito ay nagaganap sa taong 1977 sa isang liblib na baryo na tinatawag na China, China. Ang pangalan ng babae ay Jan. Naninirahan siya kasama ang kanyang ina at kapatid na babae. Mayroon siyang 2 anak na babae. Ang kanyang asawa ay nakatira sa ibang lungsod na tinatawag na Chongcha. Pinakasalan niya ang kanyang asawa na si Hans nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan ni Jan na manatili sa bahay ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon ay nagpaplano ang kanyang asawa na lumipat sa Thailand kasama siya. Kaya't nakatakda si Jan na umalis patungong Chiang kasama ang kanyang mga anak bukas. Bago umalis, sama-samang gumawa ng mga dumpling ang lahat sa huling pagkakataon. Gustong-gusto ng kanyang ina ang pagkain ito. Nagluluto siya ng masasarap na dumplings, pero ang mga dumplings ni Zhang ay mas masarap pa. Pagkatapos, dumating ang kanyang tita at ibinibigay ang numero ng telepono ng pinsan niya. Ang pinsan ni Gian ay nakatira sa Hong Kong at maaaring tumulong sa kanya sa anumang pangangailangan. Kinabukasan, aalis si Gian papuntang Chongcha kasama ang kanyang mga anak. Dumating din ang kanyang asawa na si Hans upang sunduin siya sa istasyon. Nakita ni John na naroon din ang kanyang biyenan sa istasyon. Ngunit may sinabi siya na nagpapatulo ng luha sa mga mata ni John. Sinabi niya na ilang taon na ang nakalipas, inasikaso niya ang kasal ng kanyang anak sa isang babae mula sa mayamang pamilya sa Thailand. Ang anak niya ngayon ay nakatira sa Thailand para alagaan ang kanilang negosyo. Kailangan niya ng isang katulong para alagaan ang kanyang asawa. Kung gusto ni John, maaari siyang sumama sa Thailand kasama niya para magtrabaho. Nang marinig ito, nadurog ang puso ni John. Hindi niya alam na may pangalawang kasal pala ang kanyang asawa. Akala niya ay sasama siya sa Thailand kasama ang kanyang asawa at mga anak para gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, hindi niya maintindihan kung anong desisyon ang gagawin. Pagkatapos ay dinala siya ni Hans sa isang maliit na silid sa isang liblib na bahagi ng lungsod ng Chongcha. Gusto niyang kumain ng dumplings na niluto ni John. Kaya't naghanda si John ng dumplings para sa lahat. Habang kumakain, sinabi ni Hans na aalis siya papuntang Thailand bukas. Ngunit tumutol si John na nagsasabing, maaari lamang kitang pagsilbihan kasama ang iyong pamilya, ngunit ayokong maging alipin ng iyong pangalawang asawa. Sa halip, dalhin kami at manirahan sa Hong Kong. Magtutulungan kami at ipapasok ang mga bata sa paaralan. Ngunit inihayag ni Hans ang kanyang pinal na desisyon. Pupunta siya sa Thailand bukas. Nang sabihin ito, iniwan niya sila roon mag-isa. Tawag ng mga bata, Papa, Papa, mula sa likuran, ngunit hindi siya lumingon. Hindi alam ni Jayan kung ano ang gagawin ngayon. Kung siya ay babalik, labis na malulungkot ang kanyang ina na marinig ang lahat ng ito. At paano siya mabubuhay sa hindi pamilyar na lungsod na ito? Pagkatapos, napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay sa lungsod. Kaya kailangan niya munang magkaroon ng trabaho. Ngunit dahil bahagyang kakaiba ang wika dito, walang nakakakaintindi ng kanyang mga salita ng tama. Sa huli, pumunta siya sa tindahan ng isang matandang mag-asawa, nagsulat sa papel, at sinabi sa kanila na kailangan niya ng trabaho. Ipinakita sa kanya ang gawaing paggawa ng mga plastik na bulaklak. Habang pinapanood ang babae, natutunan ni Gian agad ang trabaho. Masaya siya at binigyan ng trabaho. Makikita na pagkatapos bumalik sa bahay, nagtatrabaho siya buong gabi kasama ang mga bata. Inaayos niya ang lahat ng mga bulaklak at kinokolekta ang mga ito kinabukasan ng umaga. Bilang kapalit, nakakakuha siya ng kaunting pera, ngunit sinasabi sa kanya na wala ng trabahong pag-aayos ng bulaklak. Nang marinig ito, siya ay nalungkot, ngunit agad siyang gumagaan ang loob nang makita niyang nagsimula na ang trabahong pag-aayos ng manika. Kinausap niya ang babae at tinanggap ang trabahong ito. Sa pagkakataong ito rin, natapos niya ang lahat ng gawain sa loob ng isang gabi. Nang siya ay malapit ng umalis upang ihatid ang mga manika sa umaga, ang kanyang nakababatang anak na si Pan ay nagkasakit ng labis. Nang makita ito, sinabi ng nakatatandang anak na si Bea, manatili ka sa aking kapatid at alagaan mo siya. Pupunta ako sa tindahan kasama ang mga ito, tulad ng itinuro ng kanilang ina. Binibilang niya ang pera at inilalagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos, siya ay pauwi na dala ang bagong trabaho, ngunit nakalimutan niya ang daan at napunta sa maling direksyon.
Siya ay natumba habang tumatakbo sa takot. Samantala, nag-aalala rin si Zhang para sa kanyang anak. Matagal na ang nakalipas. Bakit hindi pa siya bumabalik? Upang suriin, dumating siya sa parehong tindahan. Nalaman niya na pumunta na ang kanyang anak ngunit matagal na itong lumisan. Kaya bumabalik si Zhang sa bahay. Pagdating niya sa bahay at makita ang kanyang anak na babae doon, sinimulan niyang hampasin ito sa galit. Pero pagkatapos ay sinabi ng nakababatang anak na babae na siya ay nawawala, nanay at tingnan, nasaktan din siya. At niyakap niya ang anak niya. Ilang saglit lang, dumating ang may-ari ng tindahan. Sinabi niya sa kanya na dumating ang mga pulis upang magsiyasat. Matapos sabihin ito, tiningnan niya ang kanyang mga papeles at nakita na ang kanyang stay permit ay paso na. Ngayon, kailangan niyang umalis agad patungong Hong Kong. Pagkatapos ay tinawagan ni Zhang ang kanyang tiyahin, iyon ay ang kanyang pinsang si Yongjin. Pagkatapos noon, iniimpake niya ang kanyang mga gamit at agad na umalis. Inilagay siya ng matandang lalaki sa isang bangka. Nagpaalam si Zhang at ang kanyang dalawang anak sa mga taong tumulong sa kanila at lumipat patungo sa isang bagong kawalang katiyakan. Noong panahong iyon, ang Hong Kong ay bahagyang maunlad. Kaya maraming tao ang iligal na dumating sa Hong Kong mula sa ibang mga lungsod. Dahil dito, tumaas ang kawalan ng trabaho at naapektuhan din ang antas ng pamumuhay. Para sa trabaho ni Zhang, tinutulungan niyang Evan ayusin ang kanyang mga papeles. Pagkatapos, para bigyan siya ng tirahan, dinala siya sa isang bahay kung saan maraming tao ang nakatira sa isang maliit na lugar. Ang may-ari ng bahay, si Yang Jin, ay nagbigay ng isang kwarto kay Zhang. Sinabi rin niya na hindi kailangan magbayad ng pera sa loob ng susunod na 3 buwan. Bilang karagdagan dito, mayroong isang kwarto sa kusina sa bahay na yon na maaaring gamitin ni Jayan. Nang marinig ito, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat. Kinabukasan, sa paghahanap ng trabaho, nakarating siya sa isang ospital. Sa katunayan, si Jan ay isang nurse, ngunit sinabi sa kanya na ayon sa bagong patakaran ng Hong Kong, walang sinuman mula sa ibang lungsod ang bibigyan ng trabahong pamahalaan. Nabigo, naglakad-lakad siya sa paligid ng bahay sa pag-asa ng isang maliit na trabaho. Sa huli, nakita niya sa labas ang isang restaurant na naghahanap ng mga empleyado doon. Nang makita ito, sinabi niya sa manager, mabisa ang aking lakas. Kaya kong gawin ang lahat. Nang marinig ito ng manager, dinala siya sa likod ng restaurant. Nandoon, bakante ang posisyon para sa isang dishwasher. Pumayag si Jan nang hindi iniisip, ngunit nang makita niya ang maruming kalagayan ng kusina, umiikot ang kanyang ulo. Pagkatapos ay pinakalma niya ang sarili, naglinis muna, at saka nagsimulang magtrabaho. Pag-uwi niya sa bahay, sinabihan niya ang kanyang panganay na anak na babae, nakakuha ako ng trabaho, pero kailangan kong umalis ng 6:00 ng umaga. Kaya kailangan mong ihatid ang iyong kapatid sa paaralan sa oras. Nai-admit niya ang kanyang mga anak sa paaralan. Nang marinig ang magandang balita tungkol sa trabaho, tinawagan ng may-ari ng bahay ang pinsan ni Zan. Napakasaya rin ng pinsan niyang siyang Evan nang marinig ang tungkol sa trabaho. Gayunpaman, magiging mahirap patakbuhin ang pamilya sa ganoong kababang sweldo. Kaya sabi niyang Evan na ang asawa ng kanyang landlord ay may diabetes. Kailangan niyang mag-iniksyon tuwing umaga. Dahil si Jan ay isang nurse, kaya niyang gawin ang trabahong ito. Makakakuha rin siya ng karagdagang pera. Masayang pumayag si Jan. Mula noon, gumigising siya tuwing 4 ng umaga. Una, nananalangin siya sa harap ng rebulto ng Diyos. Pagkatapos, nag-injection siya at nagsisimulang maghugas ng pinggan sa restaurant. Sa ganitong paraan, nagpapatuloy ang pakikibaka sa kanyang buhay dahil kailangan niyang gumising ng maaga. Isang araw sa dilim, nakabangga siya sa isang tao. Pinapagalitan siya ng taong iyon ng marami. Nang makita ito, isang lalaki na nagtatrabaho bilang tagalabas sa bahay ang nagbukas ng kanyang ilaw. Nang makita ito, pinasasalamatan siya ni Gian ng taos puso. Pagkatapos matanggap ang sweldo sa unang buwan, nag-ipon siya ng kaunting pera at ipinapadala ito sa kanyang ina. Dahil si Gian ang nag-iisang pinagkukunan ng kita para sa kanyang pamilya. Kung hindi siya magpapadala ng pera, ang kanyang ina at kapatid na babae ay walang magagawa. Sa pagpapadala ng pera pa uwi, hindi niya mababayaran ang renta para sa buong bahay dito. Ngunit ang may-ari ng bahay, siyang Jean, ay napakabuting tao. Pinapayagan siyang mamuhay ng masaya sa kaunting perang mayroon siya. Sinasabi niya magbayad ng kaunti hanggat maaari. Masaya si Zan na magkaroon ng mga mabubuting tao sa paligid niya. Kapag nanonood ng cartoons ang kanyang mga anak, umatras siyang Evan at hinahayaan silang manood. May 2 pang magagandang babae na nakatira doon na sumusubok maging mga modelo. Mahal ang lahat si Zan at ang mga bata maliban sa isang tao na napakasungit. Hindi siya nagtatrabaho at pinapatakbo ang bahay gamit ang pera ng kanyang asawa.
Sa kabila nito, binubugbog niya ang kanyang asawa buong araw. Dahil nagtrabaho siya buong gabi, iniisip niya na ang kanyang asawa ay may ginagawa na mali. Laban dito, ang lalaki sa silid sa tabi niya ay nagsabi na ang kanyang asawa ay binigyan ng trabaho sa isang estasyon ng tram. Sabi niya, ang asawa mo ay masipag at mabuting babae. Nililinis niya ang tram buong gabi para kumita ng mas marami. Nang marinig ito, sumunod si June sa kanya pababa at sinabi na gusto rin niyang maglinis ng tram sa gabi. Hindi sapat ang kanyang kinikita sa pagbibigay ng injeksyon at paghuhugas ng pinggan. Kaya kailangan niya ng isa pang trabaho. Tiniyak ng lalaki sa kanya na ayusin niya ang trabaho. Samantala, sa itaas na palapag, ang kanyang nakababatang anak na si Pan ay nabangga niya ang lalaking masungit. Siya ay nagagalit at sinimulang bugbugin siya. Tinawag ng anak na babae ang kanyang ina. Ang lalaking iyon ay nagsasabi ng masasamang bagay sa mga bata ni Zan. Nang marinig ito, sumabog ang galit ni Zan sa kanya. Pagkatapos pumunta si Zan sa bubong kasama ang mga bata. Sabi ng nakatatandang anak na babae na si Bia, galing kami sa isang mahirap na baryo at naghuhugas ka lang ng pinggan sa restauran. Kaya hindi maayos ang pagtrato ng mga kaibigan ko sa paaralan sa akin. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Zan. Gayunpaman, sinasabi niya sa sarili, kakapasok lang namin dito. Kaya sinasabi nila ang lahat ng ito. Sa lalong madaling panahon, makakahanap ng magandang trabaho ang ina mo. Pagkatapos ay mamahalin ka ng lahat. Habang sila ay naglalaro, may isang lalaki na dumating sa bubong. Sinabi niya na nakatira siya sa isang silid sa bubungang ito. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Gian at aalis na sana. Bigla sinabi ng lalaki, maaari kayong pumunta sa bubong kahit kailan niyo gusto. Ang pangalan ko ay Chong, pero lahat ay tumatawag sa akin na Uncle Desert. Natuwa ang mga bata at nagtanong kung bakit ganito ang kanyang pangalan. Sabi ni Chang, nagbebenta ako ng mga pagkain panghimagas. Kaya Uncle Desert ang tawag sa akin. Pagkatapos nitong sabihin, tinawag niya sila upang kumain ng mga pagkain panghimagas. Tinulungan nila siyang pulutin ang kanyang mga gamit. Pagkatapos nito, ipinapakita na sa okasyon ng bagong taon, mayroong masiglang kapaligiran sa Hong Kong. Pagkatapos ay nagsulat si Ian ng isang liham para sa kanyang ina. Ngunit nang tingnan ng kapatid na babae ni Gian ang selyo ng liham na yon, sinabi niya, ano nang ginagawa ni Gian sa Hong Kong ngayon? Bakit hindi siya pumunta sa Thailand? Dapat nasa Thailand siya. Nagsinungaling si Gian sa liham na yon na sinasabi na malubha ang sakit ng kanyang biyenan, kaya naroon siya sa Hong Kong ngayon. Pupunta siya sa Thailand sa lalong madaling panahon habang iniwan na siya ng kanyang asawa magpakailanman. Ngayon, gumagawa siya ng 3 trabaho ng sabay-sabay upang mapanatili ang kanyang bahay. Gumagawa siya ng mabigat na trabaho buong araw at naglilinis din ng tram sa gabi. Inaalagaan niya ang mga bata sa bahay. Pagkatapos, sa okasyon ng bagong taon, gumagawa siya ng mga dumpling para sa lahat. Pagkatapos kumain ng masarap na dumplings na ginagawa niya, lahat ay pinupuri siya. Ang matandang nagbigay sa kanya ng trabaho sa tram ay nagdadala ng mga laruan para sa kanyang mga anak. Pagkatapos, bumaba sila at ipinagdiriwang ang bagong taon. Lumilipas ang oras ng ganito. Isang araw, nadapa si Zan habang naghuhugas ng pinggan. Sa kabila ng malaking pagsisikap, hindi siya makabangon. Pagkatapos sa gabi, habang nagtatrabaho sa tram, nakakaramdam siya ng matinding sakit. Sa malaking hirap, naglalakad siya sa kalsada, gumagapang sa kanyang mga tuhod at nakarating sa bahay mula sa hagdanan. Nang makita ang kalagayang ito ng kanilang ina, tinawag ng mga bata ang lahat. Sinabi ng doktor sa kanya na may butas sa kanyang spinal cord. Hindi na niya magagawa ang ganoong mabigat na trabaho at kailangan niyang magpahinga sa ospital ng ilang araw. Sabi ni Zan, bigyan mo ako ng painkiller. Mayroon akong 2 anak. Kung hindi ako magtatrabaho, magugutom sila. Pagkatapos nito, kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw. Kahit ganoon, inaalagaan niyang Jean ang kanyang mga anak. Kahit na nakauwi na siya, hindi siya makalakad ng maayos sa maraming araw. Ayon sa patakaran, makakatanggap siya ng ilang pera mula sa restauran para sa mga gastusing medikal. Sa panahon ng kahirapan na ito, kung makuha niya ang perang iyon, maaari siyang umuwi ng ilang araw. Ngunit hindi siya binibigyan ng pera ng manager ng direkta. Sinabi niya na hindi siya magbibigay ng anumang pera. Sa kabaligtaran, inaalipusta niya siya sa pagsasabing sakim siya dahil may sakit. Samantala, sinasabi ng matandang lalaki sa kanya na napagpasyahan ng may-ari ng tram na hindi papayagang magtrabaho ang mga tagalabas mula sa ibang mga lungsod. Ibig sabihin, nawala rin ang kanyang gabi-gabing trabaho sa paglilinis ng tram. Sa kabuuan, labis na nadismaya si Zan at sobrang nasasaktan. Wala na rin siyang pera para pakainin ang kanyang mga anak. Napagpasyahan niyang tumalon sa bubong at wakasan ang kanyang buhay.
Pagkatapos, dumating ang kanyang nakababatang anak na babae at nagsimulang magbasa ng tula. Nang makita ang mga mukha ng mga bata, nagbago ang kanyang desisyon. Tinanong siya nito, ano ang nangyari sa'yo? Sabi ni Zan, sobrang pagod ako. Nawawala na ang laban ko sa buhay. Pinakinggan ng mabuti ang lahat ng kanyang sinabi. Tinawag ni Uncle Desert ang mga bata at sinabi, mula ngayon, ako ang magpapakain sa inyo. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Zan ng labis na pasasalamat. Pagkatapos, naghahanda siya ng pagkain para sa kanila at pinapakain sila ng kanyang masarap na panghimagas. Tinanong ni Jian, saan mo binebenta ang lahat ito? Sabi niya, sa harap ng baybayin. Kinabukasan ng umaga, dinala niya siya sa baybayin. Sabi niya, dumadalaw kami dito araw-araw ng alas 6 ng umaga. Dito, binebenta ang pritong manok, fish balls, sopas, at iba't ibang uri ng pagkain, ngunit walang nagbebenta ng dumplings. Napakaganda ng gawa mong dumplings. Dapat mong simulan ang negosyong ito. Sa pagsunod sa payo ni Uncle Dirk, ibinenta muna ni Zan ang kanyang singsing. Pagkatapos, sa tulong ng isang abogado, kinuha niya ang natitirang pera mula sa manager ng restaurant. Kinabukasan, dinala siya ni Uncle Desert sa palengke para bumili at magbenta ng lumang gamit. Mula doon, bumili siya ng lumang kariton o mobile shop. Bukod dito, bumibili rin siya ng mga bagay na kailangan. Pagkatapos, para gumawa ng dumplings, bumibili siya ng karne at itlog. Kinabukasan ng umaga, pumunta siya sa pantalan. Ipinakilala siya ni Tio Desert sa lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, dumami ang mga customer. Mabenta ang lahat, ngunit walang bumibili ng dumplings kay Zan dahil sa lungsod na yon, hindi pamilyar ang mga tao sa pagkain ito. Bukod pa rito, wala rin siyang gaanong tiwala sa sarili. Doon na dumating ang mga pulis at pinalaya sila. Nang tanungin ni Zan ang dahilan, sinabi nito na pangunahing terminal iyon. Dumaraan at naglalakad ang mga tao doon. Labag sa patakaran ang magtayo ng tindahan doon. Kaya paminsan-minsan, dumarating ang mga pulis at pinalalabas sila. Gayunpaman, wala ni isang dumpling ang nanabibili. Kaya pumunta sila sa palengke. Kahit na tumayo sila roon ng matagal, walang bumibili ng pagkain mula sa kanila. Nakita niya na nasira na ang mga dumpling. Kaya kinuha niya ito at itinapon sa basura. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Nasayang ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Nawala na rin ang huling sinag ng pag-asa. Bumalik siya sa bahay at nakita na hindi pa natutulog ang mga bata. Nang makita ito, sinita niya sila at sinabi na matulog na. Pagkatapos, nadismaya, tumingin siya sa labas. Doon nalaman ni Landlady, Yang Jin, na ang negosyo ni Zan ay hindi talaga maayos. Kaya niya tinatawagan si Jan para sa hapunan sa gabi at sinasabi, nagsimula rin ako tulad mo mula sa wala. Iniwan din ako ng aking asawa. Ngayon ang unang araw. Ipinaliwanag niya na walang sinumang tao ang nagtatagumpay sa isang araw lamang. Patuloy lang. Naniniwala ako na magtatagumpay ka. Kung kailangan, maaari mo akong gawing katuwang mo. Sa malakas kong boses, lahat ng mga customer ay tatakbo sa'yo. Sa ganitong mahirap na panahon, sa ganitong hindi kilalang lungsod, sa ganitong suporta, itinuturing ni Zan na siya ay maswerte. Kinabukasan, muling nagtitinda siya ng dumplings. Pagkatapos ng mahabang panahon, may ilang mag-aaral na lumapit at bumili ng dumplings. Masayang inihahain ni Zan ang mga ito sa kanila. Pagkakatikim ng mga bata, agad nila siyang pinupuri ng marami. Narinig ito, hindi mapigilan ni Zan ang kanyang ngiti. Masaya rin si Uncle Desert sa kanyang tabi. Unti-unti, dumarami ang mga customer. Biglang dumating ang pulis. Nang makita ito, lahat ng nagtitinda sa kalye ay nagtatakbo. Nagmamadaling pumunta si Zan sa tindahan at nakalimutang bumagsak ang isang kagamitan. Pinulot ng pulis ang kagamitang iyon at kinausap siya. Pagkalipas ng ilang araw, kumain ang isang matandang lalaki ng kanyang dumplings at sinabing, masarap ang lasa pero masyadong makapal ang layer. Gawin mo itong kaunti lang ang kapal at malambot. Sa pamamagitan ng paraan, ang street food ay hindi kailanman perpekto. Seryosong tinanggap ito ni Zan. Pag-uwi niya at sinusubukang gumawa ng manipis na layer, ngunit hindi gaanong nararamdaman ng mga bata ang kaibahan. Sinusubukan niya ito ng paulit-ulit at sa bawat pagkakataon ay dinadala niya ito kay Yang Jun para matikman ang pagkain. Gayunpaman, may kulang pa rin. Sa wakas, gumamit siya ng maalat na tubig. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga dumpling ay naging mas masarap at perpekto kaysa dati. Unti-unti, nagsimulang tumaas ang kanyang benta. Tuwing pista, tinutulungan siya ng kanyang mga anak. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang pag-usapan ang kanyang mga dumpling. Isang araw, dumating ang leader ng lugar doon kasama ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya na kung gusto mong magnegosyo dito, kailangan mong magbayad ng buwanang bayarin.
Sinubukan ng isa sa kanyang mga tauhan na hawakan ang anak na babae ni Zan. Nang makita ito, kinuha ni Zan ang isang kutsilyo. Nang makita ang galit ni Zan, naalala ng leader ang kanyang ina na iniligtas siya sa parehong paraan. Sabi ng leader, ibigay mo sa akin ang iyong mga dumpling pagkatapos kumain. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na kumain din. Lahat ay masaya. Pagkatapos kumain, hiniling ng leader sa kanyang katulong na bayaran ang bill at agad niyang ibinigay ang pera para sa 20 plato. Pagkatapos, sabi ng leader, karawan ng aking ina. Umuorder ako ng 500 dumpling para sa kanya. Nagpasalamat si Zan sa kanyang kabutihang loob. Ngunit isang araw, dumating muli ang pulis at inaresto ang lahat. Kahit ang sila ay dinala sa presento. Sabi ng opisyal, ito ay isang krimen ang hadlangan ang kalsada ng terminal at magbenta ng street food. Lahat ay paparusahan. Nang marinig ito, sabi ng anak ni Jan, bakit parusahan sa ganitong maliit na kasalanan? Itinago siya ni Jan at humingi ng paumanhin sa opisyal. Sabi niya, parusahan niyo kami, pero iwanan niyo ang aming mga anak at ang kanilang mga bag sa paaralan. Ipapaaral namin sila at gagawin naming mabuting tao. Kaya nga ako nagbebenta ng dumplings. Nang marinig ito, pinakawalan sila ng opisyal. Ibinabalik niya ang lahat ng kanyang nakikita sa lahat ng tao. Hindi lang pinalaya ng opisyal ang lahat, ngunit pinayagan din silang magbenta sa terminal. Isa sa kanila ay anak ng isang babae na may malubhang sakit. Binigyan siya ng opisyal ng pera mula sa kanyang bulsa at pinagamot anak niya. Lahat ay napakasaya at pinasasalamatan siya. Kinabukasan, pumunta ang opisyal sa terminal. Natakot si Jan dahil iniisip niyang baka magalit siya dahil huli siya nagbukas ng tindahan, pero ngumiti ang opisyal at sinabi, huwag kang matakot. Dumating ako para kumain ng dumplings. Narinig ko ang tungkol sa iyong pagkain. Sinabi niya na ang mga dumplings na ito ay hindi makikita sa lungsod na ito kundi sa aking baryo na kilala. Nang marinig ito, nagulat si Gian at sinabi, taga-baryo din pala ako ng Chinda. Nagbubuhos siya ng maraming dumplings, binibigyan siya ng pera at umalis. Lumipas ang 5 taon na ganito. Sarado na ngayon ang palengke. Nagsusulat si Zan sa isang papel na ang kanyang masarap na dumplings ay matatagpuan malapit sa amusement park. Dito, nagbubukas siya ng isang maliit na tindahan at dahan-dahang dumadami ang kanyang kasikatan. Naghihintay ang mga tao at may dumating na isang hapon na tulad ng ibang tao, nahulog din sa kanyang dumplings. Isang araw, muling nakatagpo ni Zan si Officer Han. Dumating siya upang kumain ng noodles. Sinabi ni Zan sa kanya na nagbukas siya ng bagong tindahan at dinala siya roon. Pagkatapos, tinawag niya si Officer Han at ang kanyang mga anak sa kanyang bahay. Sabi ng anak ni Han, pagkatapos umalis ang kanyang ina, hindi na siya muling nakakain ng ganoong kasarap na pagkain. Ibig sabihin, iniwan siya ng kanyang asawa. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Han sa tindahan ni Zan dala ang isang form, sabi niya na gusto niyang dalhin ang kanyang mga anak at mga anak ni Zan sa sentro ng pagsasanay sa paglangoy. Isang taon ang lumipas, binisita si Zan ng kanyang ina. Nag-aalala siya para sa kanya dahil noong umalis si Zan sa bahay, iniwan siya ng kanyang asawa. Nalaman ito ng kanyang ina at napaiyak. Hinarap ni Zan ang napakaraming pagsubok at sinimulan ang kanyang negosyo. Dati nang masaktan ang kanyang mga kamay, imamasahi siya ng kanyang ina at papapahingahin siya. Pero ngayon grabe ang pinagdaanan ng kanyang anak na si Zan. Sabi ni Zan tapos na yon, nalagpasan na namin ang pagsubok na yon. Pagkatapos ay dumating ang bagong problema. Kailangan isara ang mga tindahan sa amusement park ng ilang araw. Ngayon, nagsimula si Zan ng home delivery at ginagamit niya siyang rail para dito. Magsisimula ng maging maayos ang negosyo. Isang araw sinabi niyang Gwen, sa tingin ko gusto ka ni Officer Han. Kung pakakasalan mo siya, makukuha mo at ng kanyang mga anak ang parehong magulang at magkakaroon ka rin ng mabuting katuwang sa buhay. Tinanong ni Han ang anak na babae ni Zan kung saan pumupunta ang kanyang ina. Sabi niya na madalas pumunta ang kanyang ina sa sementeryo. Pumunta si Han doon at nagtanong, bakit ka pumupunta dito? Sabi ni Zan, kapag may oras ka, walang mas magandang lugar kaysa sa sementeryo kung saan maaari mong pag-isipan ang buhay. Naiintindihan ni Han na talagang gusto siya ni Zan. Sabi ni Han, nang nasa terminal ka at naghihintay ng huling ferry para kumita pa ng kaunti para sa iyong mga anak, nakikita ko ang iyong balisan na mukha. Tapos naisip ko ang mga anak ko, kailangan nila ng nanay na ganito. Habang sinasabi ito, iniabot ni Han ang kanyang kamay sa kanya, ngunit si Zan ay hindi hinawakan ang kanyang kamay. Ilang araw ang nakalipas ay may lumapit na babae at sinabing, gusto kang makilala ng boss ko. Nang makarating si Zan sa opisina ng kanyang boss, nakita niya na siya yung hapon na kumain at humanga sa gawa niyang dumplings. Sabi niya, malaki ang aming tindahan na mabibili ang iba't ibang uri ng bagay dito.
Gusto namin ang iyong dumplings na mabebenta doon, ngunit para doon, kailangan mo ng isang pabrika upang maibigay mo lahat kahit gaano karami ang kinakailangan. Masayang tinanggap ni Zan ang alok na ito. Pagkatapos ay binuksan niya ang pabrika na kasama ang kanyang mga anak. Kumuha siya ng mga tauhan para tumulong mapabilis ang mga gawain, ngunit siya mismo ang nangangasiwa sa lahat. Dito, hinihiling ni Officer Han sa kanya na muling punan ang isang form para sa imigrasyon sa Canada. Ibig sabihin nito ay gusto pa rin niyang sumama si Zan sa kanya, ngunit tinatanggihan siya ni Zan at sinasabi sa kanya na hindi posible para sa kanya na pumunta sa Canada. Ngunit may nararamdaman siya para sa kanya na kumikinang kapag tinitingnan niya siya mula sa bintana. Isang araw sa pabrika, nakikita ni Zan na ginawa ng mga tauhan na masyadong makapal at tuyo ang balat ng dumplings. Nagalit siya at sinabi, itapon ang lahat ng produkto ngayon. Ito ay isang pagkalugi, ngunit pinatutunayan din ito na hindi siya kailanman magkokompromiso sa lasa at kalidad. Unti-unti, mas marami at mas maraming tindahan ng supermarket at super shop ang nagsimulang mag-alok ng mga promo. Ngunit may kondisyon siya na ang packaging at pangalan ay sa kanya. Katulad nito, nagsimulang mabenta ang kanyang mga dumpling sa buong bansa. Pagkatapos may tumawag mula sa baryo. Agad siyang umuwi. Pagdating niya, natagpuan niya na pumanaw na ang kanyang ina. Napakalaki ng pagkabigla, ngunit nagawang kontrolin ang sarili at nagpatuloy. Ngayon, nagbukas siya ng mas malaking pabrika kung saan ang mga mahihirap na gawain tulad ng pagmamasa ng dough ay ginagawa na ng makina. Nagbibiro si Yang Jin, ngayon hindi ko na kailangang imasahe ang iyong mga kamay, di ba? Ngumiti si Jan at sinabing, hindi, ngayon ako na ang magmasahe sa iyong mga kamay. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Zan ang isang mahirap na lalaki na naglalagay ng bote sa loob ng bag sa tabi ng kalsada. Sinimulan niya itong titigan ng mabuti at biglang napuno ang kanyang mga mata ng kaligayahan. Wala nang iba kundi si Uncle Desert. Nakarating siya sa ibang lungsod maraming taon na ang nakalipas. Ngayon, labis na masaya si Zan na makilala siya at dinala siya sa pabrika. Sinabi ni Zan kay Uncle Dirk, mula ngayon, pagsisilbihan kita. Mananatili ka sa amin dahil noong pinakamadilim na panahon ng aking buhay, nanatili kang kasama namin tulad ng isang ama. Pinakain mo ang aking mga anak nang ako ay tuluyan ng wasak. Lagi akong may utang na loob sa'yo. Pagkatapos nito, binigyan niya siya ng dumplings at tinanong, pareho pa ba ang lasa? Ngumiti si Uncle Desert at nagsabi, ngayon ay mas masarap kaysa dati. Isang araw, nakakita si Zan ng isang bata na kumakain ng isang burger. Umorder siya ng burger para sa lahat ng tao sa pabrika at sinabi, ang burger na ito ay pagkaing Amerikano na nakarating na sa ating lungsod. Ganon din, gusto kong marating ng aking mga dumplings ang bawat lungsod sa buong mundo upang matupad ang kanyang pangarap. Iminungkahi ng kanyang anak na babae, may kaibigan ako na may kumpanya na nagde-deliver ng frozen na pagkain mula sa isang bansa patungo sa iba. Kung makikipag-ugnayan ka sa kanila, maibebenta ang iyong mga dumplings sa buong mundo. Nagustuhan ni Jan ang ideya at nakipag-usap sa kumpanya. Sa ganitong paraan, naging internasyonal na tatak ang kanyang mga dumplings. Habang nagbibigay ng talumpati, sinabi ni Jan, ngayon, natupad na ang aking pangarap. Para dito, nais kong pasalamatan ang bawat taong sumuporta sa akin sa paglalakbay na ito. Salamat sa matandang mag-asawa na nagtitiwala sa akin at tumulong sa aking makapagsettle sa lungsod na ito. Salamat sa pinsang si Yang Jin na sumuporta sa akin sa lahat ng paraan. Salamat kay Yang Jin na pinangasiwaan kami ng aking mga anak sa bahay nang walang bayad sa renta at inalagaan kami. Salamat sa matandang lalaki na nagbigay sa akin ng trabaho upang maglinis ng tram para sa karagdagang kita. Salamat kay Tio Desert na pinagkakainan ang aking anak at binigyan ako ng ideya na magbenta ng dumplings. At salamat sa mga pulis na dahil sa kanila ay nagawa naming simulan ang aming negosyo sa terminal. Pagkatapos nito, dinala niya ang kanyang mga anak na babae at pumunta sa parehong lumang monasteryo. Habang nakatayo doon, bumabalik sa kanya ang mga lumang alaala. Sa unang pagkakataon, ang mga bata sa paaralan ang bumili ng mga dumpling para sa kanya. Kinailangang tumakbo dahil andyan na ang mga pulis na manghuhuli, nang sabihin sa kanya ng isang matandang lalaki na gawin ng mas manipis ang mga dumpling. Patuloy na iniisip ni Zan kung gaano karaming aral ang maibibigay ng buhay sa isang tao. Sa pamamagitan ng pagsusumikap at tapang, sinuman ay maaaring umangat mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ito ang kwento ng isang batang babae na Chino na nagngangalang Zan na nagpasikat sa dumplings sa buong mundo. Binigyan siya ng mga tao ng titulo bilang reyna ng dumpling. Makalipas ang ilang panahon noong 2019, pumanaw si Zan. Ngunit sa kasaysayan ng China, ang kanyang pangalan ay laging isinulat sa gintong titik, Zan ang reyna ng dumpling.
Kaya mga kaibigan, kumusta ang pagkakatuwa ninyo sa kwentong ito? Ipaalam niyo sa akin sa mga komento. Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga komento. Salamat sa panonood. Paalam at mag-ingat. Paki-like at subscribe para updated sa mga bagong recap movies.